Yung honor, it's a big word. When you say, alam mo yung honor ginagamit sa Bible, to honor the Lord. When we say honor, it implies respect. It implies obedience. Kaya nga masakit sa mother. Tingnan yung mga nanay. Masakit sa mother pag hindi siya sinusunod ng anak. Same din sa father. So, binibless ng Lord ang masunurin anak. Because God Himself is a parent. He is our Father. So, to continue, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. So, there's a blessing when we honor our parents, our mother as well. So, we respect, we honor our mother because the Lord or God told us to do. It's a commandment. Utos ng Lord. Hindi utos ni pastor. Utos ng Lord. So, utos ng Lord na i-honor, i-respect. Can we say the word respeto? So, dapat hindi mawala ng respeto. Okay, children? So, alam niyo po, may nakakilala siguro kayo na masyadong hindi kinikere yung parents. Mapansin mo yung buhay nila, hindi rin okay. I don't know, it's biblical. Parang may ano yun eh. Parang wala yung blessing. Kasi if you really don't honor the Lord, when you honor the Lord, it's also about taking care of them. You give what you can support. It could be money, food, or ano pang pwede mong hospital, pa-check up, maintenance, di ba? So, para masabi natin, malinaw na yung signal. Sabi ng isang kapatid. In Proverbs 1:8-9, Hear my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. What thou i-take for granted ang turo ng mother. For they are a graceful garland for your head and pendants for your neck. So, ano man yung tinuturo ng mga nanay sa atin, it is so valuable. Kahit may kasama pang pulot yan, or dito, or palo sa puwet, it is so, hindi ko makalimutan eh. But it teaches me a lot of lessons. Yung mother ko kasi mahilig siya dito ba yung dito, napapilya. Tapos yung mother ko naman, palo sa puwet. So, hindi ko makalimutan kasi may turo talaga sila eh. Na ganito, ganyan, pero now, if you do that, mga 163 tayo. So, meron child abuse in Philippines. Pero, sa Bible, sinabi talaga na yung palo sa puwet is ina-allow ni God. Sa puwet ha? Sa puwet. Specifically sa puwet. Because, physically speaking, puro naman taba ang puwet eh. So, kahit paluin mo yun, hindi naman, masakit pero hindi talaga siya nagkokos. But it will give a good impact sa bata. Huwag naman siya masyadong malakas talaga na parang nagsumali ka na sa prank na naging talong na yung hindi naman gano'n mga kapatid. Papaluin mo, yes, of course, pero mayroong explanation. Why? Or pagsabihan mo, and then explain. Dapat clear sa kids or sa children why you do. Diba? Disiplina ang tawag ko, mga kapatid. So, hindi kalooban ni Lord na lumaki ang ating mga anak na spoiled brat. Tayo din mismo, anak ni Lord, ayaw tayo niyang maging spoiled brat. So, the mother's teaching are valuable, and this is also to give guidance to her children so that the children and the kids will get a wisdom and yung bang yung bang mapapaisip yung anak na kaya pala ginawa ni mama. Kasi pag papalugin ka na so halimbawa 8 years old, hindi pa naman yung maintindihan yun. Pero as he or she grows, mapapaisip niya na kaya pala
Kaya ako naging mabait, kaya ako naging wais. Dahil tinuruan ako ng mother. And sabi nga nila, hindi mo maintindihan ang isang nanay kung ikaw mismo ay hindi pa pero kung hindi ka pa mother or father. So, totoo po yun mga kapatid. Valuable ang turo ng mother. Amen? Agree ba tayo? So, sa mga, kahit sa mga hindi, yung bang lumaking wala ng mother, yung turo ng mga tita natin, tito, nandyan sila nagpaka-mother, nagpaka-parent sa atin. So, hindi ko naman alam sa inyo kung lumaki pa kayong nakasama talaga yung mother. Tulad ko, hanggang second year high school lang. Pero na-appreciate ko yung mother ko elementary hanggang high school. Kasi kami yung laging magkasama every day. Kasi nga, nasa bahay siya. Kahit sa pamamalengke, ako yung sidekick niya. So, ano din sa akin yun, parang naging malaking impact kung sino, kung ano yung pagkakilala niya sa akin, malaking parte yung parents niya. Amen? So, 2 Timothy 1:5, I am reminded of your sincere birth, which first lived in your grandmother, Louise, and in your mother, Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So, dito, sinasabi ni Paul kay Timothy na yung mother, yung lola niya, at saka yung mother niya, malaking impact, bakit naging faithful or naging believer si Timothy. Malaki ang impluensya ng ating mga mother. Pero yung iba, nasubrahan, naging mga boy. So here, Apostle Paul is talking about yung influence nung lola at nung mother pagdating sa pananampalataya, pagdating sa faith. So, faith is often passed down through generation. So, yung role ng mother, role ng lola, malaking parte po yung mother. So, kung bakit din po ako naging sabihin na natin religyoso nung bata pa dahil din sa mother ko and sa grandmother ko sa father's side. Sila ang leader sa church. So, amen? So, sa mga anak natin na buhay pa ang kanilang lola, appreciate niyo po mga kapatid. I-tribute niyo ba? Gawa niyo yung bigyan niyo ng importansya. Huwag yung mag-tribute kayo tapos patay na yung lola. Wala na yung totoong tribute or yung totoong pagpapahalaga, pag-importansya, yung maramdaman niya na nandiyan pa siya, buhay pa siya. Say, I love you, hug her, or kiss her. How are you, grandma? How are you? Ano bang tawag mo iba sa lola? Or mother? Mamsi? Mamita? Sa kanila kasi ano yun malamang bago yun. So, hindi po ba? So, maging malambing tayo sa ating mga mother and lola. Now, hindi ko ito palalagpasin. Can we say, I love you? Kung nandyan yung parents ninyo, say, I love you. See, nahiya kayo na. Kasi hindi mo nga ginagawa eh. So, sasabihin nyo naman, Pastor, hindi kasi ako vocal. So, kailan tayo maging vocal? Nakahiga na yung So, say, I love you. Malaking bagay po sa kanila yung mga kapatid. Amen? Happy Mother's Day! So, ilipunin natin ang ating mga nanay. O, ang nanay ang mga lipunin. Amen. Mamaya, ipag-pray natin sila. Importante po ang ating mga mother. Even the Lord Jesus Christ. Malaking parte si Mary sa buhay ni Lord. So, naging obedient si Mary. Yan ang dapat natin tingnan. Hindi yung dinuluhuran natin sa atin na nasa yung attitude ni Mary na obedient sa Lord. Sumunod siya sa kalooban ng Lord. So, yun ang magandang character ni Mary as a mother of Jesus.
dito sa mundo. Amen?